Good afternoon, ma'am. This is Lord Cedric O from BSIT NS1A. Today I will be discussing about my favorite subject as science. So this is the title of my presentation, Exploring the Wonders of Science, a Journey Through Discovery. Introductions. Science is a fascinating subject that encompasses everything from smallest particles to the vast expanse of the universe. Today we'll embark a journey to discover the wonders of science together. Nag-start po yung hilig ko sa science nung grade 8 po ako kasi yung teacher ko po, I consider him as a great teacher po kasi one time po nagdi-discuss siya ng lesson. Hindi ko na po alam kung ano lesson. Tapos parang may mga nasingit po siyang mga facts about sciences, ganon. So parang na-amaze ako tapos parang nabilib ako kasi everything we see or feel, konektado siya sa science. Parang lahat ng living organism, natural things, ganon. At iba-iba pa, parang may halo siyang science. So, ganon po ako na-amaze. Dun po nag-start yung amazement ko or yung obsession ko sa science. So, what is science? Science is a systematic study of structure and behavior of physical and natural world through observation and experimentation. It seeks to understand the underlying principles governing the universe and make predictions based on evidences. Yung aspetong nagustuhan ko po sa siyensya is yung may kakayahan netong magbigay linaw sa mga misteryo ng daigdig at kamangmanghang proseso nagbibigay sa buhay sa lahat ng bagay. Ang siyensya ay hindi lamang nagbibigay sa atin ng mga sagot, kundi nagtutulak din ito sa atin sa mga sagot. So, sa mga bawat experiment na ginagawa ng mga tao, nakita ko yung ganda. So, ito po yung mga branches ng science. So, unahin po natin sa physics. The study of matter and energy and fundamental forces of nature. Yung physics po is sangay siya ng siyensya na nag-aaral ng mga batayan at patakaran ng kagubatan, enerhiya, lakas at paggalaw. Ito ay naglalarawan ng mga konsepto tulad ng kagyat na galaw, lakas, enerhiya o init. Ang mga pangunahing disiplina sa physics ay kinabibilangan ng mekanika, yung sa init, mga elektromagnetismo, optika, at mga quantum, ganun po. Pangalawa naman pong branches ng science is yung chemistry, the study of composition, properties, and reactions of a substance. Ang chemistry naman po ay isa tong sangay ng siyensya na nakatuon sa pag-aaral ng mga elemento, sa yung mga katangian ng mga elemento, composition nito at reaction ng mga isa't isa kapag pinaghalo mo yung mga chemical, ganun po. Tapos ito rin yung pananalaksik po sa pagbabago ng mga sustansya ng molecular, atomic, and antas. Ang chemistry ay mahalaga dahil maraming larangan tulad ng medisina ang nagagawa dito, nakakatulong dito sa agriculture at paggawa ng iba't ibang materyales. Yung biology naman po, the study of living organism and their reaction with each other and their environment. Sa biology naman po, ito naman isa tong sangay ng siyensya na nag-aaral sa mga buhay at organismo na kabilang sa ating struktura, kagamitan, evolution at proseso tulad ng metabolismo, pag-unlad, at pagpaparami. Yun nga po yun sa tungkol to sa buhay, ganun. Ang mga pangunahing disiplina ng biology ay kinabibilangan ng anatomiyang pagmundo, genetika, ekolohiya at yun sa buhay. The astronomy, the study of celestial objects, stars, planets, and galaxies. Kapag sinabi naman pong astronomy, isa rin siyang branch ng science na nag-aaral tungkol sa mga bituin, planeta, galaxy, at mga iba't ibang himpapawid na lagpas sa langit. Ito ay naglalarawan ng mga galaw, istruktura, at evolusyon ng mga himpapawid na katawan at mga proseso na kagalakan ng mga ito. Earth science, the study of living organisms
and their reaction with each other. Kapag sinabi na pong earth science, agham ng daigdig, isa rin tong branch ng science na nag-aaral tungkol sa prosesong mga nagaganap sa ating mundo, ang earth. Ito ay kinabibilangan ng geological, mga bato, struktura, yung pag-aaral sa klima at panahon, tapos pag-aaral sa mga likas na yaman, likas na lupa, tapos yung parang simula core hanggang sa mantle, mga ganun po. The scientific methods. The scientific method is a systematic approach to solving problems and answering questions through observations, hypothesis formation, experimentation, and analysis. Ito po yung sunod-sunod na scientific method kapag gagawa ng experiment yung mga scientists, mga tao, mga estudyante, mga ganun po. First is making observations. First, before natin gumawa ng experiment, kailangan natin mag-observe kung tama ba yung mga paligid na paggagawa natin ng experiment, ganun. Kapag formulating in hypothesis naman po, ito yung parang nagpipredict tayo ng pwedeng outcome nung ina-experiment natin. Tapos conducting experiment. Ito na yung parang step 3 ng ito na yung dito natin gagawin or i-execute yung experiment. Tapos analyzing data. After yung conduct experiment, kailangan natin i-analyze yung data. Kailangan natin alamin kung ano yung mga resulta ng ginawa natin experiment. Ganun. Pag sinabing drawing conclusions naman po, ito na yung nagdedesisyon tayo kung tatanggapin ba natin or tatanggihan ba natin yung experiment. Yung resulta ng experiment na in-execute natin. Tapos itong communicating results. Ang huling hakbang ng scientificong ginawa natin is yung pamamaraan ay pagbabahagi ng mga natuklasan at resulta sa pamamagitan ng mga ulat, pagsusuri, o mga presentasyon. Ito ay mahalaga upang ibahagi natin yung kaalaman natin sa iba't tao, sa mga scientists, sa mga pwedeng makinabang ng experiment na ginawa natin. Next naman po sa ating presentation ay mga famous scientists na halos kilala ng mga tao. First po is Isaac Newton. Si Isaac Newton naman po ay kilala sa scientifico at matematiko na nagbibigay ng malaking impact sa larangan ng physics. Isinilang siya noong 1643 sa England. Isa siya sa kanyang pinakakinikilalang kontribusyon sa agham ay ang pagbuo ng tatlong batas ng kilos at ang kanyang teorya ng universal gravitation. Next naman po is si Albert Einstein. We all know Albert Einstein dahil sa kanyang taglay na talino. Most of us is kilala siya dahil nga sa kanyang talino. Si Albert Einstein ay kinikilalang isang fisikong teoretiko na nagluwal ng mga ilang pinakamahalagang konsepto sa physics ng ika-20 siglo. Isinilang siya noong 1879 sa Germany. Siya ay kilala sa kanyang teorya ng relativity, theory of relativity, na binubuo ng teorya ng special relativity at pangkahalatang relativity. Next naman po is si Charles Darwin. Si Charles Darwin naman po ay kilala sa kanyang teorya ng evolusyon sa pamamagitan ng natural selection. Isiniling siya noong 1809 sa England. Ang kanyang obra maestra On the Origin of the Science ay nagtampok ng idea sa mga species ay nagbabago sa paglipas ng panahon sa pamamagitan ng proseso ng natural selection, kung saan ay pinakasapat sa katangian ng natiling mabuhay at pagpapalaganap ng sumusunod na henerasyon. Science in everyday life. Science impacts nearly every aspect of our human lives, from technology we use to the food we eat. Lahat nga gaya nga ng sabi ko po kanina, lahat po ng nakikita nating bagay is may connected siya sa science. Examples include medical advancement that improves healthcare and extends life expectancy. Ito naman po, gaya nga po ng sabi po kanina,
may mga nagagawang medisina o gamot para sa mga tao through science. Agricultural innovation that increase crop yields and adjust food security. Ito nga po, gumagawa yung mga tao ng mga pesticide para maprotektahan yung mga prutas, mga iba't ibang kinakain natin mga Pilipino at para na rin maiwasan sila sa mga bacteria o virus. Environmental research will mitigate climate change and preserve natural resources. Technological developments enhance communication, transportation, and entertainment. Sa technological developments po, parang through science, nagkakaroon ng upgrade yung mga technology, transportation, para mas mapadali yung buhay natin. Is yung goals ng science. The primary goals of science are to understand the natural world, explain observed phenomena through evidence-based theories, and make predictions about future events or outcomes. Through rigorous experimentation, observations, and analysis, science aims to uncover the underlying principles governing the universe and improve the understanding of reality. Ultimately, the pursuit of scientific knowledge seeks to advance human understanding, enhance technology, and address societal challenges. Gaya nga po nasabi dito sa goals natin, through scientific knowledge, mas nag-i-improve yung brain natin para sa mga pwedeng mangyari or may alam tayo kung paano natin gagawin yung mga bagay-bagay para na rin sa future experiment para sakaling may maitulong tayo, may magawa pa tayo, mas makakatulong sa buhay ng mga tao gaya ng mga medisina, gamot, ganun, at kung ano na pang bagay na mapapakinabangan ng mga tao. Conclusion. Science is an endless journey of discovery, fueling curiosity and innovation. By embracing the scientific method and fostering a spirit of inquiry, we can continue to unravel the mysteries of the universe and improve the world for future generations. Thank you for joining us in the exploration of wonders of science. Maraming salamat po sa pakikinig sa aking favorite subject. Sana po nakatulong kahit hindi ko po masyado na-explain. Maraming salamat po, ma'am. Maraming salamat po sa pakikinig, ma'am. Thank you po.